Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, mga kabida. Ito hong paglagpak po mga kabida sa pinakamababang antas po, ng halaga po ng piso, kontra dolyar mga kabida, Sa palitan po kahapon ng piso at saka dolyar, ang piso po ay nasa 59.13 kontra dolyar, mga kabida. Pinaka mababa na raw ito, na antas ng halaga po ng piso kumpara po mga kabida sa dolyar sa kasaysayan po ng bansa mga kabida. Ang sabi po ng mga eksperto, ito daw ay dahil ho sa epekto po ng korupsyon, na nangyayari po sa ating bansa ngayon mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Ano ang sabi po dito? Piso lumubog sa makasaysayang 59.13 kontra dolyar. BSP, korupsyon posibleng sanhi ng pagbagsak. Ayan. Eto, bumulusok sa 59.13 kontra dolyar, meaning pagbaba po, mga kabida, ang halaga ng piso nitong Martes. Ang pinaka mahinang antas sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa ulat, isa na raw ang Pilipinas sa mga pinakamahinang ekonomiya sa Southeast Asia ngayong buwan. Sa pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, posibleng nakaapekto sa pagbaba ng piso ang pagtaas ng pangamba ng merkado dahil sa mga kontrobersiya sa infrastructure spending ng pamahalaan. Dagdag pa ng BSP, bagamat nananatiling matatag ang ekonomiya dahil sa remittances ng OFWs, BPO inflows at turismo, hindi raw ito sapat kung patuloy ang kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Ayon sa mga ekonomista, kung hindi maagapan ang pagbaba ng piso, lalong tataas ang presyo ng bilihin, magmamahal ang imported goods at lalaki ang bayaring utang panlabas ng bansa. Panawagan nila, ibalik ng gobyerno ang tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng transparency at reforma laban sa katiwalian. Ayon. So yun, mga kabida, umepekto na po ito hong issue po ng korupsyon po, dito ho sa ating bansa mga kabida, dito ho sa pagbulusok po ng halaga po ng piso kontra dolyar mga kabida. Now, ano po ang epekto dito sa atin? Tayo, mga ordinaryong mga mamamayan po, mga kabida. Okay? Malaki po, Sabi po ng isang eksperto, dati hong opisyal po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kabida, na since ito po ay indikasyon mga kabida na nawalan na po ng kumpiyansa ang mga investors dito ho sa Pilipinas dahil ho sa issue po ng korupsyon, mga kabida. Okay? Posibleng magkakaroon po ng puwang, yung oportunidad, mga kabida, lalong-lalo na po sa sektor po ng employment, Kasi po, kulang yung investment Walang namumuhunan po sa bansa, mga kabida, dahil dito sa issue po ng corruption. Kapag kulang po ang mamumuhunan sa bansa, mga kabida, kulang din yung oportunidad para magkaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan. Kapag kulang po ang oportunidad na magkaroon po ng trabaho ang mga mamamayang Pilipino, natural, automatic po yan, tataas po ang poverty incidence. Marami hong maghihirap po, mga kabida. Okay? Yun yung epekto po. Okay? Siyempre naman, tataas yung presyo ng mga bilihin, mga kabida. Pag mahina po ang halaga po ng piso, mga kabida. Now, according to an expert, yung sinabi ko po kanina, na isang dating opisyal po ng BSP, ang dapat po gawin ng gobyerno, unang-una ipakita po nila sa mga investors po mga kabida, na meron po silang ginawa, okay? Meron pong accountability,
kung sino man po, mga kabida, yung mga sangkot po sa korupsyon, okay, dito ho sa ating bansa, ano? Ito, pakinggan muna natin. Sandali, ano? Ito hong panayam po, mga kabida, ng SMNI, ano? Sa isang dating opisyal po, mga kabida, ano? Ng BSP. Narito po. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-i-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves, and I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Ayun. Okay. Okay yung suggestion Okay. Ang sabi po niya, mga kabida, mas mainam po pag wala hong accountability, kung hindi po kaya po ng gobyerno, ng mga opisyal po ng gobyerno ngayon, lalong-lalo na po, yung accountability po doon ho sa pagpirma ng 2025 national budget po, mga kabida, dapat mag-resign na po, ang dapat mag-resign, kabilang na po doon, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, yun lang yung solusyon po, mga kabida, kung hindi man talaga gumawa ng paraan ito hong gobyerno, para po maagapan po itong paghina po ng halaga po ng piso po, mga kabida, dahil ho sa pag-atras ng mga negosyante ho, sa pamumuhunan po dito sa ating bansa, mga kabida. Mantakin nyo, sabi po ng eksperto, sabi po ni Miss Guidote, mga kabida, umatras na po. Okay? Umatras na po yung ilang mga negosyante po dito sa atin, mas pinili pa daw, nila yung ibang bansa, mga kabida, kumpara po sa Pilipinas. Kasi, papaano ho? Wala ho silang mapalaho dito, mga kabida. Kung ganito po kalawak yung corruption po sa Pilipinas, yung mga negosyante po, mga kabida, nangangamba po yan. Bakit? Ano po yung pinangangambahan po nila? Siyempre naman, pag magtatayo sila ng negosyo dito, mas lumakas yung lagayan po, mga kabida, because of corruption. Mas malaking pera ang kanilang ilalabas dyan dahil ho sa mga suhol, sa lagayan, mga kabida, mayroon man talagang manghihingi dyan. Kasi malawakan yung corruption nga di ba? Yun yung isa po sa mga tinitingnan po ng mga negosyante na disadvantage po para sa kanila, mga kabida. So, ito, malaking challenge ito, ng Marcos administration kung paano ho nila makumbinsi ito hong mga negosyante po, mga kabida, na bumalik po sa atin, mag-invest po sa atin, In short, dapat bigyan ho ng gobyerno ng kumpiyansa ito hong mga negosyante po. Kasi napakalaki yung epekto po, mga kabida. Magkakagulo talaga, kung aatras lahat ng mga negosyante po sa ating bansa.
magkakagalo po. Why? Siyempre naman, tataas po ang poverty incident. Pag mataas po yung poverty incident, ang epekto po dyan, mga kabida, tataas po yung krimen. Yun yung effect niya eh. Kasi nagkukumahog na po yung mga Pilipino eh. Paano po sila makasurvive po mga kabida? Since medyo kulang po ng oportunidad, gagawa itong mga Pilipino ng mga bagay na labag sa batas, mga kabida, para lang po makasurvive, Yun yung pinakadelikado po, pinaka-worst na scenario, kapag hindi po maagapan mga kabida, ng gobyernong ito, itong pagbagsak po mga kabida ng ekonomiya po ng Pilipinas. Although sinasabi po ng BSP na matatag pa rin, pero unti-unti na po tayong bumagsak eh. Malinaw po yan eh, mga kabida. Okay? Ito palang kawalan po ng kumpiyansa po, mga kabida ng mga negosyante. Ito, indikasyon na po ito na kapag hindi po ito maagapan mga kabida, unti-unti na tayong babagsak at unti-unti na tayong papunta doon po sa pagkalugmok mga kabida. Okay? Hayaan ba ito ng Marcos administration? Wala ho ba silang gagawin ho dito, mga kabida? Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.